Kung akala mo tapos na ang crypto ETF story pagkatapos ng sobrang ingay ng 2025, pero maraming analyst ang nagsasabing 2026 ang pwedeng maging taon na sumabog ang crypto ETF sa dami ng bagong filings, laki ng inflows at laki ng epekto sa price ni Bitcoin at selected altcoins. Pero bago ka magpa-hype, may isang malaking risk na pwedeng pumutol sa momentum na ito. Yung posibleng AI bubble correction na pwedeng mag-spill over sa stocks at tumama sa crypto. Kaya in this video, alamin natin ang tatlong bagay na dapat nating bantayan: ETF demand, macro rates at yung risk na dala ng AI equities. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin sa pinaka-bullish na claim: crypto ETF set to explode in 2026. Ang dahilan, dalawang malaking tailwinds ang binabanggit ng mga analyst: regulatory clarity sa United States at mataas ang chance ng pagbaba ng interest rates. Kapag mas malinaw ang rules at mas nagiging risk-on ang environment dahil bumababa ang rates, mas madaling pumasok ang malaking pera sa mga regulated vehicles tulad ng ETF. At ayon sa projection, posible raw magkaroon ng mahigit 100 new ETF filings sa 2026 habang bilyon-bilyong dolyar naman ang pwedeng pumasok sa net inflow. May specific forecast pa mula sa isang senior ETF analyst na ang posibleng maging base case ay nasa $15 billion na capital flow sa 2026 at pwedeng umabot sa $40 billion kung gumanda pa ang market conditions. Ang importanteng tingnan dito, hindi lang bullish opinion ang pinanggagalingan kundi ang scenario-based estimate. At isa pang key point, sinabi rin niya na ang US Federal Reserve is probably going to lower interest rates sa 2026 at kapag nangyari nga yun, mas malaki ang chance na mapunta tayo sa mid to upper end ng inflow estimate. Simple lang ang mechanics: kapag bumababa ang rates, humihina ang attraction ng high yield safe assets, tumataas ang risk appetite at mas lumalakas ang demand sa assets na pwedeng mag-outperform. Kabilang na syempre dyan si Bitcoin at mga crypto-related exposures. Pero ang pinaka-interesting sa ETF angle ay hindi lang yung inflow mismo, kundi yung behavior ng ETF holders during drawdowns. According sa mga observation na kasama sa report, during a recent 35% drawdown, nasa 4% lang dito ang nanggaling sa ETF assets. Meaning, 96% ng assets na hawak ng mga big investors sa ETF ay nananatili. At sa ilang linggo, may inflows pa raw kahit pababa ang market. Imagine sa equities world, ang 35% drawdown parang level ng trauma na ikinukumpara sa 2008 crisis vibe. Pero ang mga ETF holders largely held their positions. Ang dahilan na ibinigay, mas mataas daw ang financial education at mas long-term ang horizon ng ETF crowd. At ang twist pa, ang recent selling pressure daw ay mas nanggagaling sa long-term Bitcoin natives or OGs, hindi sa ETF holders. Kung tama to, malaking implication nito, ang mga ETF investors ay pwedeng magsilbing mga structural price support, meaning may layer ng demand na hindi basta-basta natitinag sa normal volatility. Ngayon, kung saan daw papasok ang real money sa 2026, hindi lang retail, kundi institutional allocations. Pinag-uusapan dito yung pension funds, sovereign wealth funds, registered investment advisors at endowments. Kasi kung titingnan natin ang mga retail, pwede nilang pagalawin yung price in the short term. Pero yung structural, long duration bids, doon pumapasok ang malalaking institutions. Kaya kapag dumami ang allocation decisions na formal at portfolio based, mas nagiging stable ang demand profile ni Bitcoin. Hindi ibig sabihin hindi na babagsak, pero pwedeng mas maging supported ang market sa dips, lalo na kung tuloy-tuloy ang net inflows. Tapos meron pang second layer na nakikita, regulation, ang pwedeng mag-unlock ng mas maraming klase ng crypto ETF products. Dito pumapasok ang expectation na kung maipapasa ang Clarity Act, a comprehensive crypto market structure bill, mag-o-open nga ito ng floodgates para sa mga bagong crypto ETF sa 2026. Ibig sabihin, hindi lang BTC at Ethereum ang center ng ETF world. Makakakita tayo ng marami pang filings beyond Bitcoin in Ether. At may mga sinasabi pa na staking yields attract solid demand at pwedeng lumabas ang rule-based index or basket product bilang new frontier. Meaning, pwede tayong makakita ng ETF na hindi lang single coin exposure, kundi may basket strategy, may index rules at may yield component, depende sa kung paano i-allow ng framework. At kung mangyayari ito, sinabi rin na the number of altcoins with ETF in the US could double in 2026. At hindi lang yan, posibleng sumunod pa ang crypto-related income product, ETFs or other crypto-related investment funds. Kung totoo ang trajectory na to, mas nagiging mainstream ang access at mas lumalaki ang bridge between TradeFi flows and crypto pricing. May forecast
Nag-forecast pa nga na the total assets under management sa crypto ETF ay posibleng maging doble na maglalaro sa $400 billion by the end of 2026. Again, forecast lamang ito, hindi guarantee, pero kung iisipin natin, kahit kalahati lang niya nang mangyari, malaking pagbabago pa rin sa liquidity landscape. Pero ito na ang reality check. Kahit gaano tayo ka-bullish sa ETF narrative, may external shock na pwedeng sumira ng risk appetite. At ito yung AI bubble risk. Maraming observers ang nagsasabi na ang global equity markets ay papunta na naman sa isang senaryo ng pagputok ng bubble dahil ito sa patuloy na relentless optimism about AI. At kung mag-crack ang bubble na yon sa 2026, si Bitcoin at ang crypto market ang unang magiging biktima ng fallout. By data point pa na noong November, 45% ng mga fund managers ang sinurvey ng mga major bank ay nagsasabi na ang AI bubble ang pinakamalaking tail risk. Mas mataas ng 11% noong September. Ibig sabihin, lumalaki ang collective worry in a short period. More than half of respondents ay naniniwala na ang AI stock sa ngayon ay nasa bubble territory na dahil sa huge spending at poor return on investment. At makikita nga natin ang mga big tech names ay tumaas ang AI infrastructure spending in 2025. Ang expectation ay mas lalaki pa ang spending. May projection pa na ang combined capex ay posibleng tumaas pa ng 64% year over year to more than $500 billion sa 2026. Ang argumento ng mga nagbababala, ang mga AI data centers ngayon ang nagdadrive ng significant portions ng US GDP growth. Although, hindi naman ito ganun kasama, pero risky daw kapag sobrang dependent ang growth sa AI momentum. Kapag bumitaw ang expectation, ang balik nito ay posibleng severe. Meron ding mas strong warning mula sa ibang analyst na nagsasabing the AI boom risk ay mas worse ang magiging pagbagsak kumpara sa dot-com bubble dahil malaking spending daw ang nangyayari kumpara sa actual revenue at maraming firms ang walang returns. Dagdag pa dito, unlike the equity-funded dot-com era, ngayon ang AI expansion is being described as debt-driven. Kaya naman tumataas ang risk of cascading failures papunta sa mga private equity, banks, insurers at consumers na stressed na. At may economic historian din na nag-caution na kapag nagsabay ang AI and crypto bust ay posibleng mag-lead sa isang global economic collapse of unimaginable proportions. Sobrang heavy ng statement na yan at hindi naman ibig sabihin automatic mangyayari, pero pinapakita nito gaano kalaki ang perceived system risk kapag sabay-sabay na nag-unwind ang bubble narratives. So paano ito tumatama kay Bitcoin? Dahil isa sa major warning dito na kapag nagsimula ng mag-correct ang AI sector, maaapektuhan ito ang crypto market sa 2026. Kaya nga ang sinasabi na ito yung biggest risk for Bitcoin dahil sa positive correlation nito sa US equities. In short, kung bagsak ang stocks dahil sa AI disappointment, apektado si Bitcoin, lalo na kung sabay na magde-risk ang institutions. Pero may nuance din na ang BTC's correction ay posibleng hindi na ganon ka-severe tulad ng mga naunang bear market like 2022 and 2018 dahil na rin yun sa tumataas na institutional exposure. In other words, institutions can amplify moves sometimes pero they can also normalize holding behavior via structured vehicles like ETF, depende sa context. Ngayon, gaano kalalim ang posibleng downside kung pumutok ang AI bubble? May estimates na hindi raw bababa si Bitcoin below average production cost per coin in the 71,000 to 75,000 range. Na-align naman sa technical pattern pero may mas bearish projection din ayon sa mga reports attributed to certain research firms na nagsasuggest ng 60k to 65,000 in 2026. Again, hindi yan certain. Kanya-kanya kasing opinion yan. Kahit sino pwedeng magsabit ng kung anong numbers nila pero in reality wala namang talagang nakakaalam sa mga mangyayari sa hinaharap. At kung titingnan nga natin ang price action ni Bitcoin itong mga nakaraang araw, wala tayong nakikitang malaking pagbabago sa price. Napakababa ng volatility nito at naglalaro lang yung price niya from the low of 80,000 to 94,000 price range. Typical scenario ito nangyayari after a downward expansion. A consolidation, hindi pa niya naaabot yung mga resistance level na sinabi natin sa mga previous analysis, 98,000 mitigation and 107,000 price swing, mga critical area yan na posibleng i-retest ni Bitcoin kung lalakas ang mga buyers. Pero sa ganitong technical setup, lamang pa din ang mga sellers dito. Bear flag pattern, a possible next leg drop ay mataas pa din ang chance na mangyari na mag-retest ito sa 74,000 low. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.